Araw po sa ating lahat and welcome to our mini vlog. At sa atin pong vlog ay atin pong tatalakayin ang napapanahon na issue at ito ay ang mga advantages at disadvantages sa paggamit ng internet. Ang paggamit ng internet ay nagkakaroon ng malalim na epekto sa ating lipunan na nakaka-impluwensya sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Ang ilan sa pangunahing epekto sa ating buhay ay kinabibilangan ng, pero bago natin talakayin yung mga yan, unahin muna natin yung mga advantages po o kabutihang dulot sa atin ng paggamit ng internet. Una, revolusyon sa komunikasyon. Binago ng internet kung paano tayo nakikipag-usap sa mga kapwa natin, na ginagawang mas mabilis ang pagpapalitan ng mga impormasyon at mas na-access sa buong mundo. Ikalawa, access to information. Ito ay nagbibigay ng hindi pa nagagawang access sa mga impormasyon na nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na may kaalaman sa malawak na hanay ng mga paksa. Ikatlo, ito yung global connectivity. Pinapadali ang mga pandaigdigang koneksyon, pinalalakas ang cross-cultural na komunikasyon, pakikipagtulungan at pag-unawa. Pang-apat naman ay epekto sa ekonomiya. Nagtutulak ng paglago ng ekonomiya sa pamamagitan ng pagpapagana ng online commerce o commerce, digital entrepreneurship, at naglikha ng mga bagong modelo ng negosyo, at isang halimbawa na lamang nito ay ang sikat na sikat sa ating panahon ngayon na yung tinatawag natin na online shopping kagaya ng Shopee at Lazada. Pagbabago ng edukasyon. Binabago ang edukasyon sa pamamagitan ng platform sa online na pag-aaral o blended learning program na ginagawang na-access ang mga mapagkukunang pang-edukasyon sa mas malawak na coverage ng makabagong paraan ng pagtuturo sa larangan ng edukasyon. Pang-anim, impluwensya sa social media. Humuhubog ng mga social na pakikipag-ugnayan at relasyon na nagpapahintulot sa mga tao na kumonekta, magbahagi at makipag-ugnayan iba sa mga platform ng social media. At sila ang tinatawag natin sa panahon natin ngayon na mga social media influencers. Pang-pito, mga pagbabago sa lakas ng trabaho. Pinapadali ang malayo ang trabaho at telecommuting, pagpapalit ng mga tradisyonal na istruktura ng trabaho at pagtaas ng flexibility at higit na mas malaking kita at produksyon ang dulot nito sa mga kumpanya at marami pang mga trabaho ang nailikha. Pangwalo, cultural shifts. Nakakaapekto sa mga kultural na kaugalian, kalakaran at pag-uugali sa pamamagitan ng pagpapakalat ng online na nilalaman at mga impluwensyang panlipunan. Pangsyam, mga hamon sa privacy. Nagpapataas ng mga alalahanin tungkol sa privacy habang ang personal na impormasyon ay ibinabahagi at iniimbak online na humahantong sa mga pagkakagulo tungkol sa proteksyon ng data. Bagamat ang internet ay nagdudulot ng maraming benepisyo, mahalagang tugunan ang mga hamon gaya ng digital literacy, online na seguridad, at etikal na pagsasaalang-alang upang mapakinabangan ang positibong epekto nito sa lipunan. At ito naman po ang ilan sa mga disadvantage sa paggamit ng internet. Una, security concern. Nagpapataas ng mga issue tulad ng mga banta sa cyber, pagnanakaw ng pagkakakilanlan at mga paglabag sa privacy o breach of information.
Ikalawa, maling impormasyon nagbibigay daan sa pagkalat ng mali o mapagnilang na impormasyon o mga tinatawag na fake news. Kaya kung hindi tayo mapanuri, ay madali tayong mapapaniwala. Ikatlo, adiksyon. Maaring humantong sa pagkagumon sa internet na nakakaapekto sa mga personal na relasyon at kagalingan, kagaya ng mga mobile games at marami pang sanhi ng pagkagumon sa internet. Pang-apat, cyberbullying. Nagbibigay ng platform para sa pambubuli at panliligalig online, gaya ng mga iba na ginagamit ang larawan sa mga maling gawain o panlilibak ng kapwa. Pang-lima, digital divide. Lumilikha ng mga pagkakaiba sa pag-access sa teknolohiya na naglilimita sa mga pagkakataon para sa mga may limitadong internet access, gaya ng mga makalita na walang kakayahan o ang iba ay walang kasanayan sa paggamit ng internet. Salamat po.